Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ang paggunita kina San Andres Dumlak, pari at mga kasamang martir ng bansang Vietnam. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mga banal para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para din sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayong sina San Andres Dumlak at mga kasamang martir ng Vietnam ay ginugunita, upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang 3 taon ng pamamahala ni Haring Joachim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na ibihagi niya si Haring Joachim at sambahin sa ilang kasamahan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyusan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayaman.
Iniutos ng hari kay Aspinas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod ng palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito, sina Daniel, Ananias, Misael, at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspinas na huwag silang pakainin niyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari. Kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa kanya sa ibang kasinggulang ninyo, tiyak na ako'y pupugutan niya, pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang 4 ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspinas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari. Ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na dihamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Lagi tayong magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon sa dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Mga minamahal, ngayon po ay ginugunita sina San Andres Dumlak, isang pari at mga kasamahang martir ng bansang Vietnam. Sila ay pinatay at pinahirapan noong panahon ng pag-uusig ng mga Kristiyano sa Vietnam. Nag-alay ng buhay, dumanak ang dugo para ipaglaban ang pananampalataya. At sa mabuting balita naman ngayon ay ibinibigay sa atin ang isang larawan kung paano ang tama at tunay na pagbibigay. Kayo po ba pagka umiikot ang buslo sa koleksyon, magkano inilalagay ninyo? Ngiti. Ang pagbibigay ba ay nasa laki? Nasa liit? Sa mabuting balita ay sinasabi ni Jesus, yung dukha, balo, nung panahon ni Jesus kapag mahirap ka, tapos balo ka pa, dahil nung panahon yan, ang mga balo, bawal magtrabaho, ay mahirap ka. Mas marami daw siyang ibinigay kaysa doon sa mayayaman na malalaki ang ibinigay. Bakit? Dahil yung mismong dadalawang kusing na maaaring ikakain ng dukhang balo ng 2 araw, ibinigay niyang lahat. So ang pagbibigay ay wala sa laki o sa liit. Ang kahulugan at kahalagahan ng pagbibigay ay sa kung ano ang inilagay mo sa iyong pagbibigay. Halimbawa, sa inyong pamilya, diba? Ito'y kalamitang, dito ho nang galing yung kasabihan nating ng mga matatanda na isusubo na lamang, ibibigay pa sa mga anak, o lalo ang mga lolo't lola sa mga apo. Yung tipong nahihirapan ka, yung tipong may sakit, yung tipong may kirot, yun ang tunay na pagbibigay.
Kapag ka ang pagbibigay ay parang hindi mo nararamdaman, hindi naman nakaapekto, ibig sabihin sobra lamang yon sa iyong tinatamasa. Nung si Jesus ay nagbigay ng buhay, may masakit. Kaya nakita na ng nakapakong krus na nakatawa. Wala. Bakit? Masakit yun eh. May kirot, may sakripisyo. Si Padre Pio, nung tumanggap ng mga sugat ni Jesus, 50 taon. Ay, sikat na sikat si Padre Pio, gustong-gusto nating pagdasalan. Akala ganyan tuwang-tuwa siya na siya ay may sugat ng 50 taon? Sariwang sugat ng 50 taon? Ayun niyang kinudkud lamang ang iyong ingro ng kaunti, hindi ka mapakali. Ay 50 taon pa? O itong sina Andres Dumlak, mga martir ng Vietnam, anong kanilang ibinigay? Buhay. Dahil sa pananampalataya, may sakit, may sakripisyo. Yun ang tunay na pagbibigay. At ang pagbibigay, hindi laging pera. May kaibigan kayong gusto ng kausap, yung tipong dami-dami mong ginagawa, pero talagang paglalaanan mo ng panahon, yun ang pagbibigay. Meron kong anak na may problema, yung tipong busy ka sa trabaho, pipiliin mong umabsent kahit isang araw para makausap ang iyong anak, yun ang pagbibigay. Meron kang may sakit na magulang, may sakit kang kakilala, yung tipong kahit malayo at nakakapagod, pupuntahan mo para makadalaw. Yun ang pagbibigay. Katulad ngayon, maaaring ang iba sa inyo ay maraming gawain sa bahay, may mga pagkakaabalahan, may mga tatapusing proyekto at trabaho, pero pinili ninyong bumisita sa Diyos. Yan ang pagbibigay. So bukod sa yaman, baka naman kayo hindi na maghulog sa buslo mamaya ha, bukod sa yaman na ating ibinabahagi, ang ating kakayanan, ang ating kapangyarihan, ang perang meron tayo, ang katanyagan, ang mga naabot natin sa buhay, ay sa dulungan ng pangalan mo ay napakaraming mga nakakabit. Tapos hindi ka man lamang makapag-serve, o halimbawa doktor ka na maraming nakakabit na mga letra sa dulo ng iyong pangalan, hindi ka naman makasama sa mga charitable activities. So, ibig sabihin, ang tunay na pagbibigay ay yung kasama ang iyong kalooban, kasama ang iyong damdamin. Hindi sa laki, hindi sa liit, kundi sa laki ng pagmamahal na inilalagay mo sa iyong ginagawa. Kaya mga minamahal, sa ating pagtatapos na ito, ngayon po ay kahapon ay Kristong Hari. Ngayong linggo ay sisimulan na natin ang Adbyento, ang bagong panahon sa kalendaryo ng simbahan. Maghahanda na tayo para sa Pasko. Sa mga darating na panahong ito, o lalo ngayon, papasko, maraming mga mamamasko sa inyo. Magbe-bless na mga inaanak. Anong klaseng pagbibigay ang kaya nating ibahagi? Mga bagay na dapat ay iniisip at nagkakaroon tayo ng pagpapahalaga para sa ating mga ibinabahagi sa kapwa. At sana po, sa ating paglagong ito sa pananampalataya, sa ating laging paglapit kay Kristo, sana tayo ay lumago rin sa pagbibigay. Hindi ng atin lamang yaman, kundi ng mga bagay na mayroon tayo. Kakayahan, talento, oras. Kay Kristo na ating tatanggapin sa banal na komunyon. Siyang nagpalakas sa mga martir ng Vietnam para magbigay ng buhay. Siyang nagpatatag ng pananampalataya ni Padre Pio upang magampanan at upang matiis ang kanyang mga sakit sa buhay. Hilingin po ninyo sa kanya. Siyang ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Sabihin ninyo sa kanya, Panginoon, bahaginan mo po ako ng iyong malaking pagmamahal para sa kapwa. Hayaan mo ang aking pagbibigay ay hindi lamang kung ano ang sobra sa akin. Hayaan mo ang aking pagbibigay ay pagbibigay ng aking buhay. Pagbibigay ng may sakripisyo. Nang sa ganoon, ang biyaya at kapalit na buhay na walang hanggan ay makamtan ko sa piling mo at ng mga banal sa kalangitan.
Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon. Naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisikap. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunitan namin ang mga banal na martir ng Vietnam at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni sina Andres Dumlak at mga kasamang martir ng Vietnam ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kundi po kaya lumuhod na manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi o karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will leave his strength. State et videte, coniam suamis est Dominus,
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. At sa darating pong November 26 ay ipagdiriwang ng inang simbahan ang Red Wednesday o ang araw ng pananalangin para sa mga inuusig na Kristiyano sa buong mundo. May banal na misa po sa 5:00 ng hapon. Ang mga dadaloy inaanyayahang magsuot ng pulang damit at magdala ng kandilang may pansalo bilang ating pakikiisa sa aid to the church in need at sa mga kapatid nating dumaranas ng pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. At maaari pong nakikita ninyo sa social media ang first class relic ng bagong santong si Carlo Acutis ay dadalaw sa Pilipinas. Tayo po'y mapalad dito sa pambansang dambana. Tayo nabigyan ng isang maghapot magdamag na pananatili niya dito. December 11 ay dadating ng alas 7 ng umaga ang first class relic ni San Carlo Acutis. May misa ng alas 8:30 ng umaga at alas 6 ng gabi ng December 11.
kayo po ay inaaniyahang dumalo para makapagbigay galang sa bagong santo ng ating simbahan, si San Carlo Acutis. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang sunod po nating misa mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan namin na inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Din pong ipagdasal ang ating mga mahal na yumao, kapayapaan, kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silaya ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Ibigin lagi ang ating kapwa. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.